Dapat sinasalvage na lang yung mga yan. Dapat ibalik na sila elektrika. Dapat ibalik na. At ako yung payag naman dyan sa madugong war on drugs na yan. Sigurado ako, hindi man nasasaktan, nagagalit ang Diyos. Kapag sinasabi natin ito, hindi mo po pwedeng sabihin, mahal mo ang Diyos ng buo kung nasa sa isip at lalong-lalo na kung sinasabi at pinopromote mo pa ito. Kung nag-give up ka na, hayaan mo ang Diyos at ang iba na umasa pa rin at maging daan pa rin ng pagbabago nila. Narinig po natin ang tanong ni Kristo sa mga eskriba at Pariseo noon at sa atin rin ngayon. Tungkol sa ano nga bang gagawin natin? Sakaling meron tayong 100 tupa at mawala ang isa, sakaling meron tayong 10 salaping pilak at mawala ang isa. Na siya rin ang sumagot, di ba? Sabi niya, iiwan ng pastol ang 99 upang hanapin ang isa hanggang sa ito'y matagpuan. Di ba? Sisindihan ng babang ilaw, wawalisan ng bahay, hahanaping mabuti ang isang salaping pilak hanggang sa ito'y matagpuan niya. Hindi ba? May ganun pa talaga sa huli. Hindi ba? Anong palagay niyo sa sagot na ito? Sa sagot na ito ni Kristo, sa tanong niya mismo, hindi ba't parang sinet up na niya ang mga eskriba at Pariseo noon at tayo na rin ngayon para sa dapat nating maging tugon sa kanyang naging tanong na ang maging reaksyon na lang natin ay, okay, sinagot mo na eh. At dahil sinagot mo, di yan na. Kasi kung tutuusin, most likely, hindi ito ang ating magiging tugon. Sige nga, kung meron kang 100 tupa, wala ang isa, iiwan mo yung 99 para sa isa? Lalo pat yung isa na yon, may pagkapasaway. Akalain mo yung 99 sumunod sa'yo, bukod tanging siya yung hindi. At buti sana kung maiiwanan mo yung 99 sa isang safe na kulungan o sa isang pastol na po pwedeng tumingin sa mga yan. Hindi eh. Iiwanan mo rin yan sa ilang kung saan delikado rin naman yung 99. And so imagine the risk of losing, of endangering the 99 just to find a foolish one, a wayward one. Wag na lang. And imagine, kung ikaw yung babae na sa loob ng iyong bahay mawala ang isa sa iyong 10 salaping pilak, hahanapin mo ba ito at once ng mabuti hanggang sa ito'y iyon ang matagpuan? Yes, hahanapin mo. Pero pag hindi mo nahanap, magre-resume ka na sa ibang mga ginagawa mo. Hindi mo kakaririn yung paghahanap. Sapagkat alam mo namang nawala ito sa loob ng bahay mo. Sabi nga natin, sige na, wag mo nang hanapin. Makikita mo rin yan. Di ba? Besides, meron kang 9. Ano yung halaga ng isa? Kung ito'y mawala talaga. Di ba? Nakita nyo na. Kung talagang tayo ang tutugon sa tanong ng Panginoon sa mga eskriba at Pariseo noon, most likely, hindi tayo magkakapareho sa Kanya ng tugon. Ang magiging tugon natin, ba't ko hanapin? Ba't ko pag-akasayahan ng panahon? Kung ayaw niya, wag niya. Meron pa namang iba. Marami pa namang iba. Kaya nga ang mga talinghagang napakinggan natin ay hindi naman talaga tungkol sa atin, kundi tungkol sa Diyos. It's all about God's love. Not just for all of us, but for each and every one of us. Ito'y pagmamahal ng Diyos, hindi lang para sa lahat ng tao, kundi sa bawat tao. For Jesus, for God, everyone is important. Kaya ako sigurado na nasasaktan, baka nga nagagalit pa ang Diyos kapag nagiging bukang bibig natin. Dapat patayin na yung mga salot ng lipunan. Dapat sinasalvage na lang yung mga yan. Dapat ibalik na sila elektrika. Dapat ibalik na. At ako yung payag naman dyan sa madugong war on drugs na yan. Sigurado ako, hindi man nasasaktan, nagagalit ang Diyos kapag sinasabi natin ito. Kaya nga sabi ko, hindi mo po pwedeng sabihin, mahal mo ang Diyos ng buo kung nasa sa isip at lalong-lalo na kung sinasabi at pinopromote mo pa ito. Yes, kahit naging biktima ka. Yes, kahit nasaktan ka. Yes, kahit naargabyado ka o isang taong sa iyo'y mahalaga ng mga taong gumagawa ng mga matitindig at malalang masama. Hindi dahil sa walang pakialam sa iyo ang Diyos. Kung sa gumagawa nga ng masama, meron siyang pakialam sa iyo pa kaya na inargabyado lang nang gumawa ng masama? Kaya lang, kung ikaw ay kanyang tutulungan, nakahanda rin niyang tulungan, ayusin ang buhay
ng mga taong nakagawa sa atin ng kasalanan. Sapagkat mahal niya tayong lahat. Anak niya tayong lahat. Kaya sa bawat isa, sa sino man, ang Diyos ay mayroong pakialam. Dapat tanggapin natin ang katotohanan yan. Naisip ko nga po, tungkol sa bandang huli ng ating ebanghelyo, dun sa huling talinghaga, tungkol sa nawawalang salaping pilak, sabi dito, para sa isang taong nagsisisi tumatalikod sa kanyang kasalanan, kung papaanong matutuwa yung may-ari ng salaping pilak at yung mabuting pastol o pastol na nakahanap ng isang tupa, ano sabi dito? Sa bandang huli, ganon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos. Dahil sa isang makasalanang nagsisisi tumatalikod sa kanyang kasalanan, ang dating sa akin ito ay, bakit yung mga anghel lang ng Diyos? Parang hindi yata kasama ang Diyos. Bakit hindi sinabing, at gano'n na lamang ang kagalakan din ng Diyos at ng kanyang mga anghel sa kalangitan para sa isang taong nagsisisi tumatalikod sa kanyang kasalanan. Also, dun sa una, ang sabi, gano'n na lamang din ang kaligayahan sa langit. Siyempre, pag sinabing langit, kasama na ang Diyos dyan. Also, hindi masyadong explicit. And then, upon reflecting on this, suddenly, I thought of the story of the prodigal son. Natatandaan niyo yung talinghaga tungkol sa alibughang anak na karugtong ng dalawang talinghagang ito? Yung reaksyon ng ama. Kahit natagpuan na niya yung alibughang anak niya. Kahit ang lahat sa bahay niya ay nagdiriwang na. Sapagkat sabi nga niya, ang anak kong ito ay nawala pero nasumpungan, namatay pero muling nabuhay. Hindi ko masyadong ma-appreciate o maisip na nagagalak din ng ama kung papaano ang lahat sa kanyang bahay ay nagagalak na. Bakit? Kasi nasa labas pa rin ng bahay ang isa niyang anak pa. So naisip ko lang sa puntong ito na kahit siguro magbagong buhay na ang lahat ng tao sa mundong ito at magiging napakasaya na ng mga anghel at mga banal sa kalangitan dahil dito, o pwedeng hindi pa rin maging lubos-lubos ang kaligayahan ng Diyos kapag kahit may isang tao lang na mapunta ng impyerno. Na kung papaanong hindi natin po pwedeng sabihin sa isang ina na may 4 na anak at namatayan ng isa, don't worry, may 3 anak ka pa naman. Palagay ko ganun din sa Diyos. Hindi kalabisang sabihin, hindi natin po pwedeng sabihin sa Diyos, Lord, makipagsaya ka na sa amin sa loob ng langit. Tara na! Isa lang naman yung napunta ng impyerno Sapagkat para sa Diyos, mahalaga ang bawat tao. Lalo pat ang pagmamahal sa atin ng Diyos, tandaan natin, ay higit pa sa pagmamahal ng isang ina. At hindi po natin dapat ikalungkot ito. Sapagkat tandaan nating makasalanan din po tayo. Hindi nga natin alam kung bukas makalawa, baka magawa din natin yung kasalanan ginagawa ng iba o masigit pa. At kahit mas magaan ang kasalanan natin kaysa sa iba, sabi ng Biblia, pare-parehong ang kasalanan. Ang dapat nakatumbas niyan para sa atin ay kamatayan. Pero tayo'y niligtas ng ating Panginoon sa kamatayang yan. Hindi kaya dapat na lang natin itong ipagpasalamat? Kasabay ng pagpapasalamat natin na nakakatugon tayo sa Kanya, na maayos ang ating pamilya, maganda ang pagpapalaki sa atin ng ating mga magulang, maganda ang impluensya sa atin ng ating nilakhang at pinag-aralang paaralan o kapaligiran, mayroon tayong support system na nakaantabay para sa ating kapakanan, hindi natin naging problema ang pag-aaral, ang pera o kaya ang makakain, na po pwedeng na-deprive in one way or another ang mga taong may mga malalaking kasalanan. Di ba dapat magpasalamat na lang tayo at ipagdasal na lang natin? Baka nga dapat kaawaan pa natin ang mga taong ito. Now, kung hindi natin magawa, kung galit pa rin tayo, kung inis pa rin tayo, kung ayaw nating silang mahalin o at least magawang respetuhin, wag na rin natin sanang idamay ang Diyos at ang kapwa natin. Wag natin sabihin at expect ang Diyos. Magalit ka rin sa Kanya, parusahan mo siya, lipulin mo sila. Kung kung ayaw mo na sa asawa mo, wag mong idamay ang mga anak ninyo. Kung galit ka sa kapatid mo, wag mong idamay ang mga magulang ninyo. Kung gusto mo nang kalimutan ng isang tao, kaibigan mo, wag mong idamay ang mga common friends ninyo. Sapagkat po pwedeng wala naman silang kinalaman sa galit ninyo. At kung meron man, hindi ba napakainam na kung nag-give up ka na, hayaan mo ang Diyos at ang iba
na umasa pa rin at maging daan pa rin ng pagbabago nila. Nag-give up ka na, pati ang Diyos at ang iba, gusto mo na rin mag-give up sa taong sa'yo nagkasala. O ganon. Sa pagkatandaan natin, na anumang kasalanang nagawa sa atin ng kahit sinong tao, magkakaroon ng katarungan yan, makakamit natin ng katarungan hindi sa pagsira sa buhay ng taong sa atin ay nagkasala, kundi sa totoong pagsisisi, pagkakonsensya at pagbabago nito. Sa pagkatandaan natin na ang tunay na may pakana ng lahat ng ito, lahat ng kasalanang ginawa sa atin, lahat ng sakit na ipinaranas sa atin, lahat ng panlolokong natikman natin, ang tunay na may pakana niyan ay ang demonyo. Demonyo lang na mas nagtatagumpay kapag ang nagawa sa ating kasalanan ay ginagantihan natin ng panibagong kasalanan. Ito po sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang.